Sa bawat pagsikat ng araw, binibigyan tayo ng Diyos ng panibagong pagkakataon. Isang paalala na ang kapatawaran ay biyayang nagbibigay buhay. Sabi sa Mateo 6:14-15, sapagkat kung patawarin ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Kung minsan, mas mabigat pa ang sakit na kinikimkim natin kaysa sa kasalanang ginawa sa atin. Ngunit ang kapatawaran, hindi ito kahinaan, ito ay kalayaan. Kapag nagpatawad tayo, hindi natin pinapalaya ang gumawa ng mali. Pinalalaya natin ang sarili natin mula sa bigat na matagal na nating pasan. Ang puot at kapaitan ay parang kadena. Kapag hinayaan natin itong manatili, nakakulong tayo, hindi sila. Para tayong nakakulong sa isang selda na tayo mismo ang nagtatayo. Hindi madaling magpatawad. Totoo yan, masakit, mabigat, pero hindi natin kailangang manatili sa dilim. Ang pagpapatawad ay proseso. Ito ay pag-let go, hindi para kalimutan ang sugat, kundi para hayaan ng Diyos ang maghiilom nito. Kapag bumibitaw tayo, binubuksan natin ang puso para sa kagalingan. Aminin ang sakit. Hindi mo kayang patawarin ang hindi mo kinikilala. Isulat mo ang sakit. Pangalanan mo ito, harapin mo. Ilapit sa Diyos. Ang kapatawaran ay hindi lakas ng tao. Ito ay kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa puso natin. Kung maari, ayusin ang relasyon. Hindi lahat ng sugat ay agad na aayos. Pero ang pagsubok na makipag-usap ay unang hakbang sa paghiilom. Bitawan ang galit araw-araw. Ang kapatawaran ay hindi isang beses lang. Araw-araw natin pinipili ang kapayapaan. Kapag pinili natin ang kapatawaran,
nabubuksan ang pinto ng kapayapaan. Hindi madali ang magpatawad, ngunit ang hindi pagpapatawad, iyan ang tunay na pagkakakulong. Ang kapatawaran ay paglalakad palayo sa kadiliman, patungo sa liwanag na ibinibigay ng Diyos. Kaibigan, kung may bigat ka sa puso ngayon, idulog mo ito sa Diyos. Siya ang may kayang baguhin ang pusong puno ng sakit at gawin itong pusong marunong magmahal at magpatawad. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share. Naway pagpalain ka ng Panginoon.